Yan yung mga estimate po. Baka kung biglang mabago yung path, yung direction mga kababayan, ang sabi, siyam na bansa, mga kababayan, ang nasa high risk. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo mga kababayan before nating pag-usapan yung end of the world. End of the world talaga ni Mr. Maravillas. May tatama kasi daw po, 7 years from now, may tatamang asteroid sa mundo. O diba? Baka ito na po yung ito na po yung end of the world. Kaya dapat mag-enjoy muna tayo. Di niya Mr. Maravillas yung kwentong katatawanan dyan. May nag-uusap po, babae tapos yung lalaki. May kursunada kasi. Matagal nang may kursunada yung lalaki doon sa babae. Kaya lang, matagal nang may boyfriend yung babae. Pero yung boyfriend mga kababayan ng babae, namatay bigla. Kaya gusto niyang i-comfort yung babae. Siyempre, kursunada niya, gusto niyang makiramay. Pero may kasama ng pasaring. Medyo lumakas na rin yung loob niya. Ito na niya yung pagkakataon ko para dumiskarte. Sabi ng lalaki doon sa babae na nagluluksa, balita ko niya, namatay yung boyfriend mo. Kamamatay pa lang yung boyfriend mo. Pwede ba niya akong pumalit sa pwesto niya? Sabi ng babae, sagot ng babae, oo niya, kamamatay pa lang ng boyfriend ko. Pero niya, iwan ko lang kung papayag yung purinarya. Mali yung pagkaintindi ng mali yung pagkaintindi ng babaeng gusto sanang diskartehan ng lalaki. Kasi luksa, pwede niya kung pumalit sa pwesto niya. Sagot ng babae, iwan ko niya kung kung pumayag niya yung purinarya. Ang ibig sabihin, kung pumayag yung purinarya na yung lalaki pumalit doon sa pwesto ng boyfriend niyang namatay na nakahimlay sa ataol. May niya Mr. Maravillas yung pick-up ng babae. Yan kasi, alam ng kamamatay pa lang ng boyfriend. Gustong dumiskarte na pumalit sa... mali yung pagkaintindi. Ang akala, pumalit doon sa hinahimlayang taol. Iwan ko niya kung pumayag yung purinarya na ikaw ang pumalit sa pwesto niya. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas, yung kwento mo pa naman, end of the world na. Ito po, mga kababayan, ito yung mga lumalabas na balita sa social media. Pero before kong i-share sa inyo yung balita, yung kwento po, pag-usapan natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi po tayong masaya. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Tapos lagi ninyong isi-share naman po itong ating video para dumami yung ating mga subscribers. Yung iba nag-message sa akin, bakit daw hindi automatic na nag-notification sa kanila pag nagpi-premiere ako? I-check po ninyo, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Baka nakasubscribe kayo doon sa dati kong channel, yung malaki yung subscribers, 150,000 na sana yun. Na-delete po kasi yun. Kaya dito na lang kayo subscribe uli and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo sa inyong mga barkada, mga kakilala. Ayos pa? O ngayon, ito po yung balita na ang sabi, in 7 years, 2032, may nakaambang panganib po sa ating mundo. Malamang yung pelikula pong Deep Impact. Panood niyo yung Deep Impact?
kung anong kapalaran natin, baka maging reality po. Yan po yung mga balita ngayon. Oh. Scientists pinpoint exactly where city-destroying asteroid could hit as it hurls towards Earth. Matindi po. Oh. Parang katapusan na po ng mundo. Ayan o. 9 nations facing potential threat from city-destroying asteroid impact in 2032. Kahindik-hindik po ang ating future. Armageddon na yung pinag-uusapan, no? Yan, ito yung scientist na si Dr. Michio Kaku. City killer asteroid headed towards Earth. Yan, report ng USA Today. Could an asteroid really hit Earth? Ominous asteroid dubbed 2024 YR4 has a 3.1% chance of making impact in 7 years. That's the highest risk level of any large space rock ever. Yan yung mga estimate po. Baka kung biglang mabago yung path, yung direction mga kababayan, ang sabi, 9 na bansa, mga kababayan, ang nasa high risk. Yan po yung mga bansa. Oh. If asteroid strikes Earth in 2032, Mumbai and Kolkata among cities most at risk. Yung India po, dadaan dyan po mga kababayan sa kalangitan ng mga bansa. Yan po ang animation po mga kababayan. Basahin natin itong report from India Times. From Mumbai to Kolkata, these Indian territories at risk when asteroid strikes Earth in 2032. At ang sabi, yung lakas ng impact niya, mga kababayan, 500 times sa estimate ng mga experts, ng mga scientists. 500 times yung explosive power, yung impact niya sa tumamang sa atomic bomb na inihulog ng Amerika sa Hiroshima. 500 times na mas malakas. Ganon katindi po. Malamang lilindol ng napakalakas mga kababayan sa surrounding areas. Baka pati dito sa Pilipinas mga kababayan, yung lindol because of the great impact mga kababayan. Hindi tsunami. Baka makaabot sa mga neighboring countries tulad ng Pilipinas. Yan sabi dito. Ang laki niya, measuring 130 to 300 feet. Yan o. It is predicted to closely pass Earth in 2032, with Mumbai and Kolkata among the potential impact zones. NASA has lowered the strike probability to 1.5%. Sa latest report, February 21 ito, kahapon, while monitoring continues. So sabi dito sa report ng India Times, the asteroid's trajectory also places parts of Maharashtra, Telangana, and other states at risk. Yan po, yung trajectory niya. Ito yung India, ito yung Pilipinas. So baka makita natin sa ating kalangitan, pag lumapit siya mga kababayan sa Earth sa 2032, makikita natin yan parang kometa, parang comet na nag-aapoy because of, friction. Yung speed niya kasi po. NASA new update reveals the truth about asteroid 2024. Ngayon, sabi rito, other probable impact locations in the world include Bogota, Colombia, Lagos, and Nigeria. The speed of asteroid will be approximately 40,000 miles per hour, which will generate an energy outflow of 500 times more powerful than Hiroshima bomb, and the explosion could very well annihilate a whole city. Buong lungsod, malamang mga kababayan, maging impyerno. You see? Ganon sa estimate, sa prediction mga kababayan na pinalabas ng NASA. Ito yung post mga kababayan ni Dr. Michio Kaku, isang scientist. Sabi rito sa kanyang post, will a huge city killer asteroid collide with Earth in 2032?
The odds don't rule it out. Ibig sabihin, may possibility tumama. Bumangga sa Earth, ito pong asteroid. So sabi niya, ano yan pwede nating gawin dito? O ito yung interview, mga kababayan sa kanya ng mainstream media. Haku is with us now. It is good to see you, sir. Thank you. Is a chance to be the big one? Well, some people say, what's all the fuss about? It's only a 3% danger that is causing a havoc. Well, yeah, percent is small if it lands on somebody else's backyard. But if it lands on your backyard, you're going to be yelling and screaming because this thing has the force of 500 Hiroshima bombs. Think of 500 Hiroshima bombs being dropped on your neighboring territory, and you begin to realize the power that this thing has. You have to go back centuries, maybe even millennia, to find another impact this large. And it's going to happen just in 7 more years, perhaps. Okay, so perhaps, I think it's like, I'm going to ask you a two-part question. One is the odds here. All right, winning the Powerball, 1 in 292 million, but people play the Powerball all the time and they drink and do with their money. Getting struck by lightning, 1,000. This asteroid hitting 1 in 32. And the odds have now gone up twice over the past 3 days. Why is that? Because this is not an exact science. Realize that we determine the parameters of this object by looking at sunlight. But sunlight can flicker. The thing can rotate. It has shadows. So the sunlight that we use to determine the parameters of the asteroid is not a good measure. Now, the Webb telescope can use infrared light, which is much more accurate. So we're waiting for the Webb telescope's results, which would give us a much better understanding of the parameters of this object. Don't trust the numbers yet. Premature, because again, the satellites that we have only look at visible light, right, so, which is not good. Is it time for Elon Musk, and I'm saying this only half joking, to stop talking about going to Mars and start talking about how to intercept this thing? Well, I think we can do both. You see, there are ways in which we can deflect this object. Now, blowing it up is the worst thing to do, because instead of having one gigantic asteroid, you'll have lots of baby asteroids coming at you. So blowing it up, Makes which sense. is the Madaling sabi, pinag-aaralan na ng mga scientist ng NASA kung paano i-deflect. Ibig sabihin, paano ilalayo yung trajectory, dapat maiba siya, ilihis. Paano siya maililihis na hindi tumama sa Earth. Yun ngayon ang pinag-aaralan. Anyway, may 7 years pa man po tayo. Kaya yung NASA, mga kababayan, is closely monitoring yung mga suggestion na gamitan ng nuclear warheads. Halimbawa tulad ng Deep Impact movie, di ba ginamitan yun ng nuclear warheads? Yan ang yung pinaka-worst na suggestion. Kasi di ba doon sa pelikulang Deep Impact, imbes na isa lang yung asteroid na tatama sa mundo, anong nangyari po? Nagkaroon ng fragments. Nabiyak po, mga kababayan, yung asteroids. Uulan po ng space rocks. Mas matindi po yun. Yun ang sinasabi dito ni Dr. Michio Kaku. Isa pong professor of theoretical physics, Japanese scientist, mga kababayan. Ipatuloy natin yung kanyang sinasabi sa interview ng News Nation. Solution is not the way to go. A better way to go is to nudge it, to push it out of the way, or to detonate a small explosive that will push it out of the way when it's millions of miles from the Earth. So then it'll swing around. Do we have that technology? Yes, we have that technology. Oh, good. So ang pinakamaganda niya, yung proposal niya, mga kababayan, gamitan ng small explosive lang para maipus siya. I-push away para hindi po tumbukin ang ating mundo. Na pag tumama siya sa ating mundo, ang explosive power niya 500 times the Hiroshima atomic bomb. Ganun katindi po. Very destructive siya. Ituloy natin. We can fine-tune a hydrogen bomb and we can detonate it in the vicinity of the asteroid so it doesn't break up.
We don't want to break up the asteroid because then we'll have lots of baby asteroids coming Dapat at hindi you. siya mabiyak. We have the technology to nudge it, to push it out of the way. Now, we don't have a space shuttle anymore. When would we have to do that? Well, the farther it is away, the better, because then, of course, we have more time for the thing to swing around the Earth. But, you know, we can still do it when it's even close to the Earth. And that's why this is perhaps the best way to deal with this object. Deflect the trajectory using perhaps an explosion, maybe even a hydrogen detonation in the vicinity of the object without blowing it up. This was an amazing conversation. We showed... Iyan po mga kababayan, pinag-uusapan na ngayon sa mainstream media. Pero sa Bible mga kababayan, naka-prophesy siya po sa Revelation na in the last days, hindi ko kayo tinatakot ha, in the last days, talagang parte ito sa mga pangitain. Sa Revelation ni Jesus Christ mismo kay St. John, the Revelator. Ito po yung mababasa natin. Yan po. Revelation chapter 8 verse 8. Sabi dyan, a great mountain burning with fire is thrown into the sea, and 1/3 of the sea turns to blood. Sa Revelation 6 verse 13, sabi dyan, the stars of the sky fell to the earth. Sa Revelation 8 verse 11, sabi dyan, a star named wormwood is mentioned, and 1/3 of the waters become bitter. Sabi dyan, interpretation, some interpret the great mountain burning with fire as meteor. Others interpret the great star from heaven as an asteroid. Some interpret the same great mountain burning with fire and the great star from heaven as a warning of the end of the world. Tingnan naman po ninyo, mga kababayan, ang itsura, burning mountain. Yan ang possible impact. Yan burning with fire. A huge rock. Yun na nakita po sa Revelation. Nakita mga kababayan, ni-reveal ng ating Panginoong Hesukristo, ni-reveal kay St. John na magiging event in the last days. So, itong mga pangitain na to ay patotoo na we are living in the last days. At dito mga kababayan, sabi sa mainstream report ng media, it will happen. Sana manalangin tayo, hindi man po sana matumbok ang mundo. It will happen on 2032. So 7 years from now, may time pa yung ating mga scientists na i-deflect, i-pause away para hindi po tayo matumbok. Sabi ni Dr. Michio Kaku, mas earlier, mas mabuti. Kasi pag hindi po, mahirap na po. Pag palapit ng palapit siya, napakabilis niya. Mahirapan tayo na ma-deflect. Tulad ng pelikulang Deep Impact po. Ayon, pinasabog yung asteroid doon. Nang pinasabog, nagkaroon po ng napakaraming fragments. Umulan ng apoy sa mundo. Napanood namin po yon. Noon pelikula. Pelikula lang siya. At ngayon mga kababayan, reality na siya. You see? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.